Sa buhay, may mga panahong masaya ka at may mga pagkakataon namang malungkot. Kaya sa mga pagkakataong masaya ka, be grateful. Sulitin mo, kasi it won't last forever. At sa mga panahon naman ng kalungkutan, be hopeful. Huwag mawala ng pag-asa, kasi it won't last forever. Good morning! Basta hindi mo nabasa ang pangalan mo, huwag kang mag-react. Dahil ang post sa FB, parang ligaw na bala yan, hindi para sa'yo pero tinamaan ka. Dati, nung hindi pa uso yung social media, pagkagising mo sa umaga, diretso ka sa kusina para maghanda ng almusal. Ngayon, iba na. Pagkagising mo sa umaga, cellphone muna, bago almusal. May tanong ako sa'yo. Ano yon? Kung magiging noodles ako, anong noodles ako para sa'yo? Cup noodles. Bakit naman cup noodles? Ang sarap mo kasing buhusan ng mainit na tubig. Di baling hindi tayo maganda. Woo! Ang mahalaga, masarap tayo. Oh my God! Magluto. Today's advice, wag mong estresan yung sarili mo sa toxicity ng ibang tao. Hindi lahat kailangang patulan. Hindi lahat ng issue kailangan mong ipaglaban. I-conserve mo yung energy mo sa mga bagay na mahalaga. Protektahan mo yung peace of mind mo na matagal mong iningatan. Bawal tayo tumarin. Artista nga, todo pa ang trabaho kahit mayaman na. Tayo pang artistahin lang. Kailangan ka makaranas ng maraming mali sa buhay mo para maging tama ang future mo. Kaya huwag niyong ikalungkot kung nasasaktan ka. Hindi ka titibay kung hindi ka masasaktan. Hindi ka tatatag sa mundong to kung puro madali lang ang pinagdadaanan mo. Kailangan dumating ang mga maling tao para umabot sa'yo yung mga tamang tao. Hindi man perfecto ang buhay ko. Nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Sa lahat ng mayroon ako ngayon. Noon, kapag maganda, niligawan agad. Ngayon, kapag maganda, titigan muna baka bakla. Noon, konti lang ang lalaking gwapo. Ngayon, kaunting gwapo na lang ang tunay na lalaki. Noon, kapag gwapo, babaero. Ngayon, pati mga pangit, babaero na din. Minsan choosy pa ang kakapal ng muka. Noon, hintayin bumilog ang buwan bago magpakasal. Ngayon, hintayin bumilog ang tiyan bago magpakasal. Bago mo siraan ang isang tao, siguraduhin mo muna na malinis ka. Bago mo ilabas lahat ng baho ng iba. Pero yung sarili mong baho, tinatago mo? Bago ka magpasikat, dapat sa tama at malinis na paraan. Huwag yung maninira ka ng kapwa mo para lang mapansin ka. Ano, pasikat lang? Yan ang mga taong feeling perfect. Ang tingin nila sa sarili nila, napakalinis. Lahat ng tao may bad side. Kaya manalamin ka muna bago ka manghusga. Madami ka namang nagawang mabuti pero sa isa mali, di na nakita yung nagawa mong mabuti sa kanila. Ganon talaga yung mga taong kulang sa pansin. Kahit mali sa mata nyo at labag sa paniniwala nyo, wala pa rin kayong karapatan manghusga ng kahit sino. Hindi nyo alam kung ano ang pinagdaraanan sa buhay ng bawat tao. Lahat tayo ay nagkakamali. Bas hindi kaaya-ayang tignan ang mga taong nagmamalinis. Niloko ka na nga, mahal mo pa. Alam mo yung alamat ng tatlong tanga. Kapag di mo alam, pang-apat ka na. Isang kaibigan lang, okay na. Oo naman, kapag nagkakaedad tayo, mas unti-unti nating nare-realize na totoo ang isang kaibigan lang, okay na. Isa o dalawa, kaunti lang. Basta, totoo, basta mapagkakatiwalaan. Hindi ka babastusin ng talikuran. Kung ano ang ipinapakita sa'yo kapag nakaharap ka, yun ang ipinapakita kapag nakatalikod ka. Makaka-relate ng mga tao merong iisa o dadalawang kaibigan dahil ang mga taong ito ay kabutihan ang dulot sa'yo at sa iyong buhay.
Nagkakaproblema kayo pero at the end of the day, nagkakapatawanan pa din kayo. Hindi naman perfect ang pagsasama nila. Nag-aaway din, nagkakatampuhan din, pero nagkakabati din kasi nga nasasayangan sila sa tagal ng pinagsamahan nila. Sa dinami-dami ng napagdaanan, hindi nila kaya itapon yun ng ganong-ganyan. Siya yung taong alam kong malungkot ka, down na down ka, yung may mabigat kang dinadala. Walang taong makakaiwas sa problema. Parte na talaga yan ang buhay natin. Paano mo nga naman mapapahalagahan ang kaligayahan? Kung hindi mo alam kung paano malungkot, tandaan mo lang, hindi ka bibigyan ng Diyos ng problema na hindi mo kayang lutasin. Lahat ng yan magpapatatag sa'yo, magpapalakas, at higit sa lahat, magpapatibay ng relasyon mo sa Diyos. Kaya huwag kang susuko, kaya mo yan. Ikaw pa ba? Mars, housewife ka lang pala. E di asa ka lang din sa asawa mo. Ay bakit Mars? Kanina ba dapat ako umasa sa asawa mo? Lumaki kami sa palo at kurot noon. Pero mas nire-respeto ng bata ang magulang noon kaysa ngayon. Kung alam ko lang na ganito ang takbo ng buhay ko, sumakay na lang sana ako. Ang buhay ay weather-weather lang. Kung nasa baba ka man ngayon, magtiyaga ka lang. Mararating mo rin ang taas. Basta, may hagdan lang. Hindi mo kailangang baguhin ang pagkatao mo para magustuhan ka ng ibang tao. Dahil mas maganda yung makilala ka nila sa tunay na ikaw. Be yourself every time. Yung tamang tao na nakalaan sa'yo, matatanggap ka kung ano ka pa. At ang mahalin ka, choice nila yan. At kung aayawan ka, desisyon nila yan. Pero wag na wag kang magbabago para lang sa kagustuhan ng ibang tao. Your life, your rules. Matutulog na sana ako kaso bigla akong napaisip. Paano kaya nakapasok ang tubig sa buko? O ano? Walang nangungumusta? Hindi ka pa kasi mapera. Hindi porket mukha kang paa, pwede ka nang mang-apak ng kapwa.